Kung nagpaplano kang mag-travel mag-isa dito sa Vietnam, hayaan mong ito ang maging guide mo. And this is 24 hours eating in Vietnam with Dudu. Vietnam, I love you! Wow! Very good! Very, very good! Sarap, maasim, tapos matamis. Very good! Do you want to go? So, this is the ultimate food guide dito sa Saigon. Ayan, habang inaayos natin yung ating roaming, ayaw gumana nung signal ko, nagpa-load naman ako. Ayusin mo boy kasi di ganyan itsura mo kung di ka marunong mag-cellphone tsaka mag-technician ng mga ganyan-ganyan. Ganito lang kasimple yan, par. Testing nga, testing. Alam, ba't meron na? Tingnan mo eh, messenger ha, buksan ko ha. Buksan ko! Wala. Tangina, ito magpi-freelance na to ng mga IT na ano. Utang ina, pati cellphone ko pinagana. Vietnamese yan. Meow, meow, meow. O bago ako umiwala yung pera ko. Ma, pera. Pinalik mo. Hindi, mag-withdraw nga tayo sa'yo. Ikaw na mag-withdraw. Ikaw na nga mag-withdraw. Hindi, maganda nga nasama-sama muna tayo. Talagang totoo yung sinasabi nila na makikita mo yung tunay na ugali ng tao pag nagka-travel kayo eh. ATM? I'll turn it here. Okay, thank you, thank you. Oh, ganda. Finally. Just give me my money. Boom, 3 milyon sa mukha. Magbili muna tayo ng damit natin. Right. No. Sobrang mura ng mga Grab dito eh, kahit kotse. Sobrang mura ng mga ride-hailing apps dito. Kaya tinry ko lang yung motor kasi ang angas. Dito lahat ng mga nagmamotor dito, akala mo hinete eh. Putang akala mo lahat nagkukumpit eh. Siguro mo, itong binilang ko ng damit dito, meron na ako niyan. Sadyang nagustuhan ko lang ng sobra, kaya binalikan ko, baka marami pa silang ibang ganun. Kasi ang ganda talaga ng tela eh. Alright, next, 11 Garment Store. Ano to? Parang bentahan ng damit pero ang ganda oh. Fashion mall. Para akong nahihilo pag ano, pag maraming damit. Ayoko na nga. Kain na lang tayo. So ito ang ating buntit nung sikat na dinner. Grilled pork neck. Ito, pork neck to, mataba siyang part ng baboy. Spring roll na may laman din na pork. Tapos vermicelli noodles, pickled vegetables. So pagkakainin mo siya, noodles. Yung pork, sausaw mo sa sauce. Boil salt, inside salt, meat, very good. Mali pala yung pagkain ko, buhos pala to. Wow! I feel good! Very good! Very, very good! Imaginein mo, yung sausawan mo sa yempo mong inihaw, tuka na matamis, tapos imbis na nagkaning ka, nag-rice noodles ka, tapos sabay-sabay mo nang kinain pati yung atsara. So this one, spring roll pork, sabay mo rin kakainin dyan. Wow! Very good! Sa sobrang daming turistang Pinoy na pumupunta rito sa Vietnam, yung mga nagtitinda rito, may mga alam na ring Filipino words. Katulad dito ni tatay. Salamat, salamat. Sabi niya. Very yummy! Pag medyo nasa bangketa yung kakainan mo, alam mo talagang medyo authentic at very local ba. Na legit, sarap. So yung pinahain natin, kung 100,000 dong, 233 pesos. Pleto na siya with buko juice. Tapos medyo mabigat siya sa tiyan kaya solid na, okay na yun. Mamotor naman tayo papuntang egg coffee. Kahit gabi na. Vietnam, I love you! Ayun na, ang Little Hanoi. According sa mga reviews, isa sa best egg coffee dito sa Ho Chi Minh. Little Hanoi egg coffee. Can I have one egg coffee? Can you give me cold one? Tingnan natin kung bakit best egg coffee ang Little Hanoi. Is this very good or not very good? Di lasang itlog. Alam ko egg yolk lang gamit dito eh. Custard, di ba? Pero lasa na siyang mirang. Grabe yung consistency nito. Oh. So ito, pwede mo siyang haluin, pwede mo rin siyang kainin. Ang masarap dito, hindi lasang itlog kasi nakatikim ako nung iba rito sa Vietnam. Medyo lasang itlog na eh, pero ito hindi. Little Hanoi. Sir,
Excuse me. How many egg coffee do you think you sell in a day? More than 1,000. I In a think day? so. Yes, in a day. So, So many. it's the average. It's Yes. 1,000. Yes. Wow. Sobrang liit ng store. 1,000 egg coffee. Tayo na, sa egg coffee pa lang 93,000 na kinikita nila. Pesos ha. Oras na para magsimula ng egg coffee sa Pinas. Comment nyo nga kung may masarap na egg coffee sa Pinas. Ang egg coffee, okay din siyang dessert / coffee, ganun. Kasabak na ang Team Philippines, dudut para sa kanyang first match. Nagbigong magwagi. Talo ang Team Philippines. Malamig pa. Pero babawi tayo. Team Pilipinas, let's go. Gago, ito malalakas to. Yan ang goal ko matalo mamaya eh. Patay kayo sa akin mamaya. Kasabak na. Team Philippines ulit. Oh no! Putang lakas ng Vietnamese, grabe. Oh no! Ay na, grabe to. Iba kinakain ito. Halo na naman, putang ina. Yeah, nice to meet you. What's your name again? Nat. And how long have you been playing pickleball? Man, 3 years. Man. Long time. Yeah. You visited Vietnam for pickle? Yeah, for pickleball. How about you guys? How long you playing? I've been playing for 7 months now. Oh, that's good. 7 months good. I fell in love with pickleball, man. Oh, they get you back in shape. What's your nationality, man? Vietnam, Vietnamese. And you know how to speak Vietnamese? I came to America when I was 3. Oh, damn. Yeah, so I know some. You're like 90% American right now. Nice talking to you, man. Tangina, Team America pala yun, hindi pala Team Philippines. Tangina, legit to, boy. Daming tao. Pagtapos maglaro, tuwing nasa Pinas, ang kinakain ko, Paris. Dito sa Vietnam, ang late night food trip talaga ay syempre, pho. At isa sa pinakamaayos na pho na open late nights is ang Pho Vietnam. Solid din, ang daming tao. Good morning everyone! Medyo maaga tayo nagising kahit pagod. Ang pupuntahan natin ay Honebay. Ito naman si tatay na naghahatid sa akin. Sa palagay ko, hindi talaga to Grab rider. Yung suot niya, nabibili lang yan dito. Oh, I know. Oh, let's go! So, ngayon, ito si tatay, ito yung bumibili lang ng mga damit-damit ng mga Grab dito eh. Ay na, grabe magmaneho. Good morning, Vietnam! Itong mga kinakainan natin ngayon dito, kunyari parang 24 hours ka lang sa Vietnam. Ay, makakainin mo. Puta, alam din talaga ni tatay eh. Kahit wala siya sinusundan eh. Talagang biyasa dito sa Vietnam. Where your girlfriend? Here I come. What's up, boom, lady? Ah, boom boom! Boom boom! Do you want the bomb or a salad job? Oh, I like! Sabi niya, boom boom. Ang boom boom dito sa Vietnam, ang ibig sabihin nun, is sex. Yun ang bentahin ni tatay. Kaya pinagtsatsagaan niya akong ihatid. Kasi hoping siya na sumama ako at kumita siya pag nagbayad na ako para sa boom boom. Okay. I wait you here, when you finish, I take you to the salad. Boom boom? Yeah. What? Yeah, I wait you here, when you finish, I take you. No, boom boom, early in the morning. See how look job for you, what salad job for you. Yeah, Like that. Talaga mukhang legit. Daming taong nakapila. Haba ng pila. Tsaka mukhang solid. Pero still, local Vietnamese dish pa rin to. Yun nga lang, yung itsura niya pag sinerve, parang western eh. So yung beef, pate at bread. So yung bread yung banh mi. Sila yung may pinakamasarap na tinapay dito. Parang in-improve nila yung mahabang tinapay ng mga French. Grabing combo yan, no? Ano? Yung sinasabi kong napakaangas na tinapay. Malambot pero crispy. Lagyan natin sa loob ng tinapay. Ano siya? Parang sa black pepper beef steak na may maraming margarine, tapos may itlog, may sibuyas na caramelized, tapos yun nga, parang siyang may liver spread siya na nilagay, kaya ang sarap. Kailangan talaga, pag breakfast spot dito na kilalang kilala, aagahan mo kasi haba talagang pila eh. Hot sauce. Okay. Solid yung pagkain na yun. Tanginan, sarap. Okay, next stop natin, kape. Pa. Actually, 1 million 500.
1,500,000 bumbong. Pinalikan niya ako para sa bumbo. Yun o, 1,500,000. Mura lang yun pag in-convert mo sa peso. Pero palagay ko, mga nasa 500,000 dong ang kay tatay doon. Kaya grabe din siya mag-alok. Pero ang pinunta ko talaga kasi dito, yung pagkain. We go back there. We go back. Maganda pala to eh. Napapadaan ko siya kung saan-saan. Okay, give me cold egg coffee. Iced egg coffee. Saigon egg coffee. Ito nakita ko lang eh kasi gusto ko lang magkape sa mga gantong lugar eh. Tingnan natin kung mas maangas to sa sa Little Hanoi. Cocoa powder yung nasa ibabaw eh. Salted egg coffee. Para sa akin may lasang itlog tong Saigon egg coffee. Tsaka hindi siya masyadong matamis. Masarap pa rin. Natin baka masarap yung kape. Gets ko na. Matamis yung kape kaya yung egg coffee nila salted tsaka hindi na nila tinamisan. Yung boom boom, I pay. No. Oh, I have big for the Chem. Big dick. Big dick. Yeah. Thank you so much. Tolong. Bye-bye. Parang kahit saglit lang kami nagkasama ni tatay, mamimiss ko siya. Kaya nasipag din eh. Niikot-ikot din ako eh. What's that? Sugar cane with dalandan. Sarap, maasim. Tapos matamis. Nakatapos ko lang mamili ng pasalubong. At ako'y muling nakaramdam ng gutom dahil ako'y patay gutom. Komtam Baji. Broken rice, sarap-sarap. Para tong silog dito sa kanila. Kasi may ulam, may kanin, may itlog. Swan nopla. Nopla. Pork rib with egg. Ano? Yan ang laki. Sarap. Ano kung gaano kalaki yan, oh. Assembly. Natanggal niya yung mga sunog-sunog, oh. Pagluto na, binabato lang niya, oh. Pak! Binabato-bato niya lang kasi nalaglag tuloy. So ito yung egg. Ito yung grilled pork. Ito yung pickled na singkamas. Sukang matamis yan na may maanghang eh. May iba na ito nag-o-offer pero pork chop or parang yempo. Baboy lang talaga siya na matamis yung pagkakatimpla. Ihaw na timpla. Yung kanin talaga na ginamit. Mga short grain talaga. Wow! Avocado shake. Very good! Very good. Yes! Yung kakaiba lang dito talaga yung paano nila i-serve. Isang ganong kalaking serving ng baboy, sa'yo lang lahat. Gusto ko lang na sana nasinang yung itlog para maglaban-laban na yung lasa. Kasi medyo matamis yung baboy eh. Pero okay lang kasi yung pagkakaluto naman ng itlog, nasa creamy side pa rin siya. Pag gutom na gutom ka, pasok na pasok to sa'yo. Sarap. Kunyari ikaw yung tipo ng tao na yung taste buds mo parang hindi sanay nag-e-explore ng lasa. Yung breakfast ko at saka yung ito, pasok sa'yo to. Kasi very familiar naman yung lasa niya. Hindi siya malayo sa mga kinakain natin sa Philippines. Baka kasing pagkain dito, yung may lasa na talaga siya na pang Vietnamese talaga. Alam mo yun? Example, yung buncha, yung noodles, yung vermicelli noodles, sa Vietnamese na talaga lasa. Alright, so malapit na matapos ang ating 24 hours of eating in Vietnam. At syempre ang ating last meal, sa airport na kasi tayo. Kaya hindi tayo nakapag-banh mi sa labas kanina. Ang daming masasarap na banh mi place dito sa Ho Chi Minh. One chicken banh mi please. And one pan of chocolate. Sobrang shocking yung price dito sa airport kumpara sa mga pagkain sa labas. Sobrang mahal dito, putang ina. Pero at least okay lang, makapag-banh mi na tayo tapos uwi na. Sarap ah. Sarap pala mag-travel para lang kumain ah. Sa totoo yun lang talaga ang pinunta ko dito sa Vietnam. Kumain, tumingin at bumili ng damit, syempre mag-pickleball. Welcome back to the Philippines. And para hindi natin ma-miss ang Vietnam, banh mi na itong magsisilbing ending ng ating 24-hour eating in Vietnam. Anong oras na? Parang panalo pa rin. Maraming salamat sa pagsama. Enjoy ako hanggang sa muli. At kita-kits tayo sa susunod nating overnight food trip.